Mga ka-Nards TV, welcome back ulit sa ating pong YouTube channel, ang Nards TV 51. Good afternoon po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw po ng Martes, ika-11 ng buwan ng Agosto, taon 2026. Ayan, pag-usapan lang po natin mga kabayan, ito pong 85 minimum wage increase sa NCR na kung saan nga po ito po ay nabalitaan nyo naman siguro na ito po ay medyo nasuspende dahil nga po nagpalabas ng TRO ang Pasig RTC mga kabayan. Pero bago po tayo magpatuloy mga kabayan, ay kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video na ating pong i-upload dito lang po sa Nards TV 51. Ito po mga kabayan, panoorin po muna natin ang naging pahayag ni Representative Chel Jokno tungkol nga po dyan sa pinalabas na TRO ng Pasig RTC. Ito. Pakipaliwanag nga po, bakit po hindi maaaring pigilan ng korte yung pagpapatupad ng wage order? Ano ho ba ang naging basehan nito, Congressman? Well, klarong-klaro sa ilalim ng Labor Code na hindi nga pwede mag-issue ng injunction o restraining order laban sa mga lumalabas na orders ng ating Regional Tripartite Wages and Productivity Board o yung Wage Board nga kung tawagin. At para sa amin, malinaw na malinaw ito. Kaya nagtataka nga kami kung bakit ganun nga ang nangyari doon sa Pasig Court. Posible ho ba o pwede maimbestigahan ito ng Kamara lalo para kay Manggagawa Party Lista Eli San Fernando, pinanghihimasukan ng Pasig RTC Branch 152 kung ano yung nakasulat sa batas. Ano po ang reaksyon niyo dito, Congressman? Opo, at alam naman natin lahat na yung dapat iiral dyan ay yung mismong provision ng ating Labor Code. At sa ilalim ng Article 126, bawal nga mag-issue ng mga injunction o restraining order ang mga korte. Ngayon, sa narinig ko kanina ay mukhang didinggin ulit itong kaso ngayong umaga. Makita ulit ng ating maestrado na kung ano nga yung nakasulat sa batas. O yan, napakinggan nyo po mga kabayan, naging payag po ni Representative Chel Jokno. Tama naman po yung sinabi niya. Ayon po kasi sa Article 126 ng Labor Code ng Pilipinas, bawal maglabas ang mga korte ng Temporary Restraining Order o TRO o injunction para hadlangan ang mga desisyon at aksyon ng Wage Board. Ayan po mga kabayan. Ito po kasi ang batas at regulasyon ng Labor Code. Sa Article 126 ng Labor Code mga kabayan, ipinagbabawal sa anumang korte ang pagpapalabas ng TRO laban sa wage order. Pangalawa, layunin ng batas na protektahan ang karapatan at benepisyo ng mga manggagawa sa dagdag sahod. Pangatlo, kapangyarihan ang National Wage and Productivity Commission, NWPC, at Regional Tripartite Wage and Productivity Board, RTWPB, lamang ang may kapangyarihan dito. O yan po ang nasa mga kabayan, nasa Labor Code. Ngayon, ang tanong natin mga kabayan, bakit nagpalabas ang Pasig RTC Branch 152 ng TRO? Ganong ito naman pala ay bawal naman pala ang magpalabas o hadlangan itong minimum wage mga kabayan. Kasi dito, nagpalabas ng Temporary Restraining Order, TRO o status quo. Anti-order ang Pasig RTC Branch 152 noong Hulyo 30, 2026 dahil sa isang petisyon na nag-aakusa ng grave abuse of discretion
at kawalan ng konsiderasyon sa panig ng mga employer. O yan, ayan naman pala kaya sila nagpalabas. Dahil dito, isang malaking legal na debate at jurisdictional issues ngayon ang kinakarap ng utos na ito. Dahil taasan nga itong kine-question ng mga mambabatas, labor groups at maging ng kagawaran ng paggawa, dole, na lumalabag sa Article 126 ng Labor Code. Ayan, inano po sila, kumbaga sa question, yung ginawa na yan ng Pasig RTC. Ngayon, may naman mga kabayan, ito naman ang paliwanag dyan ng Pasig RTC. Ito yung kanilang dahilan. Ginamit ng Pasig RTC ang argumento ng pag-iwas sa matinding pinsala o irreparable o irreparably harm injury sa mga negosyo. Narito ang mga partikular na batayan ng korte at ng mga nagpetisyon. Ito mga kabayan. Unang batayan, petisyon ng mga kumpanya. Dalawang malaking construction firm ang Redicom Trading and Construction Corporation at RA11 Builders Incorporation ang naghain ng petition for declaratory relief. Ayan. Pangalawa, epekto sa mga bidding at proyekto. Gate ng mga kumpanya, ang biglang 85 minimum wage hike sa ilalim ng NCR Wage Order No. 27 ay nagdudulot ng matinding pagkalugi sa mga kasalukuyan nilang proyekto na dumana sa bidding bago pa inanunsyo ang sahod. Tama nga naman. Kasi pwede silang malugi kasi yung usapan gano'n lang. Siyempre kung nagtataas, siyempre ini-estimate na ng mga negosyante yan yung pasahod nila. Kung magtataas, pwede silang malugi. Pangatlo, katuwiran ng korte, pinagbigyan ng korte ang TRO hanggang August 13, 2026 upang bigyan daw ang sarili ng sapat na panahon na mapag-aralan ang merito ng kaso. Ayan, ibig sabihin hanggang anong araw ngayon, 11 ngayon mga kabayan, Martes ngayon, Huwebes, Miyerkules, hanggang Huwebes pa yan mga kabayan, itong pinalabas nilang TRO, ang visa niyan. Ano naman ang naging kontra-argumento naman ng pamahalaan at ng labor groups. Ayan, kasi kinukontra din yung natin dyan, yung mga labor groups. Ginawa nito ng Pasig RTC. Ito naman ang naging kanilang dahilan. Dahil sa paglabas ng kautosang ito, nagkakaisa ngayon ang iba't ibang sektor na questionin ang legalidad na ginawa ng Pasig RTC dahil sa mga sumusunod, mga kabayan. Ito yung pinaglalaban ngayon ng mga kaya kini-question nila ito. Sabi nila, sila daw, na-bypass daw ang labor code. Ayon sa mga labor groups, gaya ng nagkakaisa at Federation of Free Workers, at inarin ni Representative Chel Diokno at Senator Reza Hontiveros, nilabag ng RTC ang Article 126. Ang anumang apela laban sa wage order ay dapat idaan muna sa National Wage at Productivity Commission, NWPC, hindi sa regular na korte. O yan, ayan ang nila, apela nito mga labor groups. Kilos ng DOLE at OSG, o kasalukuyan nagtutulungan ang Department of Labor and Employment DOLE at ang Office of the Solicitor General OSG upang ipawalang bisa ang TRO na ito at matuloy ang dagdag sahod ng mga manggagawa. O yan mga kabayan. Pero ang mga kabayan, ang tanong din natin dito, mayroon din kasi nakalagay dyan sa batas mga kabayan na hindi naman otomatikong bawal na suriin ng korte ang legalidad ng
hindi bawal na suriin ng korte ang legalidad o constitutionality ng isang writ order kapag may proper judicial challenge. Kaya nasa batas din po yan eh. Ito naman ang ano dyan mga kabayan, ang tugon. Ito. Sinearch ko pa ito sa ano mga kabayan. Ito ang tugon ng ano ni Google. Ginugol ko pa ito mga kabayan. Ito ang sagot niya. Tama. Sabi niya tama ang iyong punto. Bagamat may umiiral na Article 126 sa Labor Code, hindi nito ganap na inaalis ang kapangyarihan ng mga korte judicial review kapag ang mismong konstitusyonalidad o legalidad ng isang writ order ang pini-question sa pamamagitan ng isang proper judicial challenge. Yun naman pala eh. Hindi naman pala mga kabayan tuluyang inaalis kung baga sa may karapatan pa rin dinggin ng korte ang mga petisyon. Lalo na kung ang naano na rito mga kabayan ay itong konstitusyonalidad na o legalidad ng isang writ order ang kini-question na. Kaya pwede pala pangimasukan niya ng mga korte. Ito ang konsepto ng judicial review mga kabayan. Ito ang kapangyarihan ng Korte Suprema. Ito sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas, ang Korte Suprema at ang mga mas mababang korte ay may kapangyarihan pa ring suriin kung ang isang ahensya ng pamahalaan gaya ng Wage Board ay lumampas sa kanyang jurisdiction o gumawa ng grave abuse of discretion. May kapangyarihan naman pala mga kabayan ang mga mabababang korte. Limitasyon ng Article 126. Ito pala, may limitasyon din pala ito mga kabayan. Itong nakasaad sa Labor Code na Article 126. Ang pagbabawal sa TRO sa loob ng code ay karaniwang tumutukoy sa mga usapin ng katotohanan o pangkabuhayan. Ayan. Sapat ba ang 857 pesos kung ang reklamo ay mismong proseso o ang legal na basihan ng kautusan ay labag sa batas o konstitusyon? Maaari itong dinggin ng korte. Yan, pwede naman pala dinggin ng korte mga kabayan. Ang legal na dilema sa kaso ng Pasig Artise, ito mismo ang ugat ng malaking legal na debate ngayon. Depensa ng korte at mga petisyonero, ang kanilang argumento sa paghahain ng petisyon for declaratory relief ay hindi lamang basta pag-angal sa halaga ng sweldo, kundi ang umano'y paglabag sa kanilang karapatan sa due process. At ang epekto nito sa mga naunang kontrata. Impairment of contracts. Yan ang kanilang daing naman itong mga nagpetisyon. Kontra-argumento ng DOLE at ang OSJ, ito naman ang kanila. Ang git naman ng gobyerno, kahit may judicial review ang Pasig Artise, ay isang regional trial court lamang at walang kapangyarihan mag-issue ng TRO laban sa isang quasi judicial body tulad ng NWPC o RTWPB na may kapantay na antas o equal body sa usaping ito ayon sa kanila. Ang Korte Suprema at Court of Appeals lamang ang tamang format para sa ganitong uri ng injunction. Ayun, ang mangyayari ito, baka umakyat pa ito sa Court of Appeals, mga kabayan, di ba? O makarating pa ito sa Korte Suprema dahil sila lang ang pwedeng magpasya niyan. Yan ang pala mga kabayan. Kaya yan ang kailangan resolbahin ng korte mga kabayan. Hanggang sa muli, ito po ang Nards TV 51.